Mga bilyonaryong congressmen, ano na mangyari sa kanila? Ano na nangyari sa pangako ni BBM at saka ni Remulla na December 15 makukulong na? Wala. Ano natupad nila? Si Bong Revilla, ginagawa na, kinakasangkapan na, ginagawa nila na, panakibutas na lang ako. Ay, nako. Ano na ngayon ang mangyari? Ang dami-daming congressmen, mas marami pa sa senador. Mga kawatang congressmen, tanggalin mo lang yan. Marami ng malaking tulong na sa ating bayan. Ha? Sino ba yun? Gardiola, numero 1. Hindi pa may mayor maglangke. Si Bunuan, hindi na umuwi. Sana ba siya ngayon? Bakit hinahayaan? Oh, si Saldico. Kaso-kaso, wala naman dito. Walang mangyari sa kaso na wala dito. Sino pa iba? Marami pa iba. Alam mo, dapat malaman ng bayan, kapag ang isang tao na kinakasuhan ay hindi pa nahuli o hindi nagpapakita sa korte, ay wala pang jurisdiction ang korte, wala pang authority ang korte. Hindi siya pwede sentensyan. Kahit anong dami pa ng ebidensya laban sa taong yan. Sabi sa Portugal, ba't kayo wala kayong ginagawa mga Remulla? Nakakaasar kayo. Kapareha lang kayo ng mga boss mo. Ano ba talaga? Nagtatago hanggang ngayon hindi pa nagpapakita si BBM. Totoo ba na ospital ka? Totoo ba yung diverticulitis mo ay naging masama? Totoo ba na may stage 4 cancer ka? Ba't hindi ka mag-anunsyo magpapakita? Ito naman, mga panay kayo kwento, hindi na makukulong yung mga nagnanakaw. Grabe. Kaya po, namamayagpag si Sara Duterte tumataas sa survey. Kasi nga, ang tingin ng tao ay si Sara lang ang pwede magpapakulong dito. Kasama ka na, BBM. Kasama ka na, Remulla, ipapakulong. Daming adik ngayon. Kaya nga, marami na po nagsibalikan na ngayon kay Duterte ng mga Pilipino. Mas gusto nila ang panahon ng war on drugs at gusto nila magkaroon ng war on drugs 2. At walang ibang pwedeng gumawa niyan kundi si Sara Duterte labang. Siyempre pa, war on corruption. Sinabi pa ni Sara na kapag tumakbo siya, ang kukunyin ng Vice President, nakausap niya na, ay siyang maghahabol ng lahat ng mga magnanakaw. Sana ako, Sara, ilagay mo ombudsman, ako ipalit mo kay Remulla. At kung ako ang ombudsman, sinisiguro ko in 6 months time, matitigil ang korupsyon. Sinisiguro ko yan. Hindi kagaya niya kay Remulla na preskon dito, preskon doon, kung ano nang pinagkikwento, nangangako, December 15, ipakulong. Hanggang ngayon, ang pangako, asa na? Sasagutin niya ko, ikaw naman, Atty. Toto. Pinangakuan ka na nga eh. Gusto mo pa tuparin ko? Baka sagutin ako ng gano'n, mapapahiya ako. Oh, kaya po, nananaig si Sara Duterte dahil po, kayo wala kayong ginagawa. Number 1 na dahilan kung bakit ang tao gusto si Sara kasi, una, si Sara lang ay may kakayanan magpapakulong sa mga flood control ngayon na nagnanakaw. Pangalawa, si Sara Duterte lang ang makapag-ulit ng war on drugs na magiging matahimik na naman, lasahan na naman natin ang ating nalasahan ng mga walang problema sa panahon ni Digong Duterte. Yan ang numero 1 na dahilan kung bakit. Corruption. Tapos, dagdagan pa nitong si BBM, dami ninakaw, hindi man lang napapahuli. Believe naman ako sa kanya. Dami mga kakamping naniniwala, pati si Insurrecto. Naniniwala na wala siyang ninakaw si BBM. Grabe na. Mga ebidensya, pinakahuling lumabas, mga dating sundalo na 18. Grabe kayo.
Okay, pakinggan natin, tingnan natin yung mga congressmen na inaanunsyo na dati. Wala man lamang nangyayari sa kanila. Magandang hapon po, Galaxy. Tartaro, baka may mga parking fee mga yan. Malamang. So, si Washing Well, good afternoon, Dr. Tato. Debot Remix. Eladio Socorro, Tamsak. Dennis Kausing, kapatid ko. Washing Well, good afternoon. Argo, Eladio Socorro, Tamsak. Sino pa? GGA. Palabas na naman yang kay Bunjing na sa media. Lagi ni Preskon. Wala namang nangyari sa Preskon ito. Pinagtatakpan ni Remulla sa totoo lang yung kinaso na sampa na kinaso labang kay Remulla, kay Bong Revilla. Ano drawing? Sigurado ako mananalo si Bong Revilla sa kaso yan. Pagkatapos, kumikita pa si Remulla, mga Remulla. Ano, paano sila kumikita? Ganito po yun. Sa gaya kay Henry Alcantara. Sabi niya kay Henry Alcantara, ibalik mo na lang sa akin 181 million o 300 million. Ako na bala si ba, pero yung 500 million ibigay mo sa amin ni Bongbong Marcos. Ganun pa ginagawa. Kaya gusto niya restitution, magbigay kagad. Hindi ba ang tama lamang makapagsabi kung magkano ba talaga dinakaw ng isang tao? Ang korte lamang. Hindi mo pwede pangungunahan ng korte. Ganon din ginawa ni Lacson. Si Lacson naman kumita diyan kay Yusek Roberto Bernardo. Gawa pa kayo ng question, mga kwento. O talagang, si Garjola, protektado nila. O pakinggan muna natin ito mga, ano ba na mangyari sa mga ito? Grabe kayo. O, pakinggan muna natin, ito pa, buhay pa si Cabral. Umano'y wish list ng mga senador sa tinaguriang DPWH leaks. Project request naman ng mga kongresista ang nakalkal ng aming team. Sino-sino ang nangunguna sa listahan? Alamin sa ikalawang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimbag. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang bahagi ng tinaguriang DPWH leaks. Ang mga dokumentong nagdedetalye sa mga Ito si Roberto Bernardo. Mahigit bilyon pa tinatago niyan. Pati si Henry Alcantara. Pati si Adrian Bersamin. Bakit hindi nyo pinapatag sa Blue Ribbon Committee, Mr. Lacson? Pareha lang kayo ni Remulla eh. Ng mga ilang proyekto noong binubuo ang DPWH budget proposal para sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa bahaging ito ng aming ulat, ilalabas namin ang ilan sa top proponents mula sa hanay ng mga kongresista. Nangunguna sa listahan si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor. Bohol! Si Congresswoman Christine Alexi Tutor. Kurap! Magnanakaw! Na umano'y may 2.7 billion pesos worth of sponsored projects. Ikalawa si dating Batangas 6th District Representative at ngayon Executive Secretary Ralph Recto. Ralph Recto! Kabatan numero 1! May 2.4 billion pesos. Top 3 naman si ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos. Ang probinsyano. Saan mo dinala ang probinsya ito? 2 billion mahigit. Na may 2.1 billion pesos worth of sponsored projects. Sunod sa listahan, si Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagarbarria. Manuel Sagarbarria. Kawatan di ay ka, dako. Ikaw ba ni Puli kang ano? Kang Ruel Di Gabo? Na may 2 billion pesos worth of sponsored projects. 1.6 billion pesos naman ang nakalista sa ilalim ng pangalan sa Palawan. Si Jose Alvarez. Grabe, kaibigan ni Councilor Elgin Damasco. Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. 1.6 billion pesos din kay Leyte 1st District Representative Martino Valdez. Itong kinamumuhian ng mga taga-Leyte. At dating House Speaker Martin Romualdez. 1.5 billion pesos naman kay Noy Surigao del Sur 2nd District Representative. Johnny Pimentel, nakras sa motor. Sana mamamatay ka na. Ginala daw siya dito eh. So makunahan na lang sila ni Bongbong Marcos. Wala pa hanggang ngayon, wala pa po ako narinig na live
na broadcast kay galing kay Bongbong Marcos. Representative Johnny Pimentel, 1.2 billion pesos worth of projects para kay Rizal 1st District Representative Grabe si Michael Duabet, ha? Duabet. Congressman sa 1.1 Rizal. billion pesos naman kay Nooy House Elizalde Appropriations ko. Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico. May 5 pang kongresista na may mahigit 1 billion pesos na umano'y sponsored projects. Kabilang dito, sina Laguna 3rd District Representative Amben Amante. Ba, Batangas amante. Grabe ka ba? Oh, Jerbil! Locaret, Luistro. 2nd District Representative Jinky Luistro. Former Batangas 1st District Representative Oh, Eric Buhain, pinalitan ni Leandro Ligarda Riveste. Biliran Representative Jerry Boy Espina Oh, Jr. unsa ba nitong hana naman imong trabaho, Jerry Boy Espina? Ha? Kawatan man. Mabuubay Nueva nga kulop sa imo. 4th District Representative Emeng Ay, Pascual. Ibing Pascual, akala ko hindi ka kurap. Kurap ka pala mga taga-Gapan. Grabe. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Rimulya, oh. Ano na? Rimulya, ano na? Roberto Bernardo, idinitali niya ang proseso ng pagbuo ng DPWH budget proposal at kung ano mga umano'y inappropriate intervention na natatanggap ng ahensya mula sa ilang mga personalidad tulad ng mga politiko. Ayon kay Bernardo, nagsisimula ito sa consultation stage ng Regional Development Council sa DPWH, local government units at iba pang stakeholders ng nasabing lugar. Dito raw kasi nagsisimulang gamitin ng ilang mga taong may posisyon tulad ng mga senador, mga kongresista, executive department officials at local executives ang kanilang kapangyarihan para i-require mga district engineer na isumite ang listahan ng mga proyekto na maaaring sponsoran habang isinasagawa ang budget legislation process. Sunod na hakbang ay ang preparation ng budget proposals na dapat ay DPWH officials lamang ang involved. Dito na raw pumapasok ang operasyon ni former USEC Catalina Cabral kung saan kinakausap daw nitong personal ang ilang mga opisyal ng pamahalaan kung mayroon silang wish list o ang mga Makaya pa si proyektong Cabral, nais eh. nilang isama sa budget Si proposal ng Bunuan. DPWH. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Pagdating ng budget proposal sa Kamara at Senado, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng line items na ito para masiguradong maisama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM. Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes. Porsye-porsyento umano ang ilang opisyales ng DPWH, mga kontraktor at mga umano'y sponsors ng budget na ito. Sinisika pa rin ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na Sige, former hayaan mo na natin yan. Dito tayo papasok sa kasunod. Ito naman, mga magkakapatid na Yap. Grabe. Mga magkakapatid na Yap. Congressman sa Baguio, sa Benguet. Tsaka isa, congressman na sa party list nila ni Tolpo. Ha? Ano ba yan? CIS? CIS? It runs in the blood. Sentro ngayon ng kontrobersya ang magkapatid na kongresista na sina Eric at Ed Vickiam. Sa patuloy na pagkalkal ng Billionaire News Channel sa usapin ng flood control scandal, nadiskubre naming lumobo ang kanilang kontrata ng kanilang kumpanya nang maupo sila sa kamera. Bukod dyan, mayroon din silang transaksyon sa mag-asawang Diskaya. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbag. Kamakailan lang, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ng magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Pati na rin ang mga kumpanyang konektado sa kanila na Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Kaugnayan ng pagkakasangkot nila sa DPWH corruption schemes at flood control scandal. Ayon kay PBBM, frozen ang nasa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets, base sa rekomendasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, 7 air assets ang nakapangalan sa Skyyard.
Isa naman na nakapangalan kay Congressman Ed Vic Yap. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Pero sino nga ba ang mga Yap at paano sila nasabit sa tinaguriang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas? Isang neophyte congressman ng ACT-CIS party list, si Representative Eric Yap, nang maupo siya bilang House Committee on Appropriations Chairperson noong 2020. Siya ang kauna-unahang baguhang mambabatas at party list representative na namuno ng isa sa mga pinakamakapangyarihan at kontrobersyal na komite sa Kamara. Hindi na rin bago ang kontrobersya kay Yap dahil una na rin siyang nasangkot sa mga alegasyon ng bid rigging sa mga panahon ng kanyang chairmanship. Ang kapatid niya namang si Congressman Ed Vic Yap umupo bilang kinatawan ng ACT-CIS mula 2022. Unang nadawit sa flood control probe ang pangalan ni Congressman Eric Yap nang lumutang ang Senate witness na si Orly Gutesa. Aniya, nag-deliver umano si Yap ng 46 suitcases na naglalaman ng 48 million pesos each o katumbas ng 2.2 billion pesos sa bahay ni Zaldico sa Valle Verde noong December 2024. Pinabulaanan ni Yap ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickbacks at may kinalaman siya sa nangyaring flood control scandal. Wala na rin daw siyang kaugnayan sa construction firm na Silver Wolves, ang kontraktor na nahaharap ngayon sa mga maanumalyang flood control projects sa La Union. Dahil ayon sa kongresista, nag-divest na siya rito. Taliwas ito sa resulta ng investigasyon ng AMLAC. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin, 2022 nagsimulang magkaroon ng transactions ang Silver Wolves sa DPWH. Sa kaparehong taon, nagsimulang lumobo ang financial transactions ng kumpanya na aabot sa 16.6 billion pesos hanggang 2025. 3.1 billion pesos dito galing sa pondo ng flood control contracts na nasungkit ng kumpanya. Sa pagsusuri ng AMLAC, sourced from DPWH ang lahat ng cash inflows na ito. Taliwas sa sinasabi ni Congressman Yap na wala na siyang financial interest sa Silver Wolves, nadiskubre ng AMLAC na aabot sa 6.1 billion pesos ang fund transfers na naitala mula sa Silver Wolves patungo sa personal accounts ng magkapatid na Eric at Ed Vic, pati na rin sa isang Mark Anthony Ching na business partner daw ng mga Yap. Bukod sa tatlo, may fund transfers din sa pagitan ng Silver Wolves at ni Kevin Samidan mula 2021 hanggang 2025 at ng Unimax Steel Structure mula 2022 hanggang 2025. Si Kevin Samidan ang may-ari ng Unimax at ang anak ni Marjorie Samidan na nagmamay-ari ng MJ Samidan, ang construction firm na napasama sa topmost favored DPWH contractors na inilahad ni PBBM kahit na nasa 250,000 pesos lang ang paid-up capital nito. Bukod pa rito, nadiskubre rin ng AMLAC na tila may ilang kontrobersyal na contractors na nagsisend ng pera sa bank accounts ni Congressman Ed Vic Yap mula 2022. Kabilang na riyan ang St. Timothy Construction ng tinaguriang flood control royalty na Sara at Curly Discaya. Sa kabuuan, aabot daw sa 161 ang bilang ng direct transactions ni Congressman Ed Vic sa mga kontraktor. Aabot ang perang inilipat sa kanya sa mahigit 4.7 billion pesos. Ayon sa findings ng AMLAC, may sapat umanong basihan para sabihing ang mga DPWH funds na inilipat sa Silver Wolves ay napunta rin sa magkapatid na Yap at mga negosyong kontrolado ng Yap family. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Yap pero hindi pa sila tumugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Yan. So, tingnan na natin ang iba pa. Grabe, ang dami ng mga napabayaan. Si Garjola naman to, the king of kings. Tingnan natin si Garjola. Ito kay Garjola. Sa pinakamalaking magnakaw na Batanggenyo. Mas malaki pa siya sa Batanggenyo na si Ralph Recto. Pa noong Administrasyong Arroyo, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola nagpayaman na umano sa posisyon at may malapalasyo na ring mansyon habang unti-unting lumulutang ang kanyang umanong papel sa multi-billion peso flood control scandal. Nakakalkal din ang kanyang koneksyon sa iba pang mga politiko. Sino-sino nga ba ang malapit kay Guardiola? Alamin sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Mayor Ilagan. Kami, hindi napapadamay ang kanyang pangalan.
Kita naman natin, kasama siya sa Big Six. Kasama sa umano'y Big Six si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Hindi niya pinangalanan kung sino ang iba pang kabilang sa Big Six na ito, pero ito raw ang umano'y mga kadikit ni Guardiola sa Kongreso at itinuturong mga pasimuno ng bentahan ng mga proyekto ng pamahalaan. Nitong nakaraang May 19, 2024, ginanap ang wedding ni Michael Tiauki at anak ni Congressman Guardiola na si Kyla Guardiola sa Florence, Italy. Invited ang close friends and families ng Grabe. dalawang pamilya. Eksklusibong nakakuha ng kopya ng invitation ang Bilinary News Channel. Kita rito kung sino ang mga principal sponsor o ang mga gumastos umano sa kasal ng dalawa. Unang-una sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez na una na ring nalink sa hatian ng kickback ng mga public works projects. Sa isang production video, kitang mismong si Romualdez pa ang nagbigay ng speech sa tila reception part ng wedding. Katabi si ko na. Katabi si Saldi ko. Tika pa nga pala, ano na ba nangyari kay Arjo Atayde? Ikalawa rito si Finance Secretary Ralph Recto na matagal nang kilalang longtime friend and ally ni Congressman Guardiola sa Batangas. Kasama rin si Maylene Ko na asawa na ngayon nagtatago at ayaw umanong bumalik sa Pilipinas na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naroon rin sinuoy Congressman Anthony Rolando Goles Jr. na tumakbo bilang first nominee ng TikTok Party List nitong 2025 elections pero natalo. Kasama niya sana sa party list na ito ang ilang anak at kamag-anak din mismo ni Congressman Guardiola, kabilang na ang bride na si Kyla at si Kim Ann. Nasa listahan din ng principal sponsors ng wedding si AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Nauna nang nag-viral Grabe ni Canor Biones, naglalaro ng sabong. tapos mahuling nanonood ng sabong video sa kanyang cellphone habang nagsusona si PBBM. Nandito rin ang sister-in-law ni Congressman Guardiola na si Elaine Guardiola. Isang Janice Caroline Rigor na nadiskubre naming nakatira sa Newport Beach, Los Angeles, USA, kung saan itinuturong may 416 million peso mansion ang mga Guardiola. At isang Donna Nicanor na dati nang nakasuhan kasama ni na Guardiola noong 2012 dahil sa isang multi-million peso tax evasion. Spotted din sa mga groomsman si Bernard Faustino D., ang kasalukuyang Philippine Ambassador to Switzerland at pamangkin ni kasalukuyang House Speaker Boji D. Ginanap ang wedding sa Chiesa di Ognisanti, habang sinundan ito ng reception sa Villa Corsini a Mezzomonte. Ang halaga ng venue umaabot daw sa 30,000 euros o katumbas ng halos 2 milyong piso sa isang araw. Hindi pa kasama ang pagkain, decorations at ibang preparations. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na top contractor na ang mga Guardiola mula pa lang noong panahon ni former President Gloria Arroyo. At tila lalo pang dumami ang kontratang nahawakan ng mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang mga kapamilya mula nang umupo siya sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies, ang Newington, S-Ang at Laurel Development Corporation. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Bilinary News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niyang property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Grabe. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. May activity ang Rotary. Ilang beses din niya akong na-invite doon. Ilang beses sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ni Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel. Yan. So ito pa. Grabe, ang dami-dami ng kaso. Tapos hindi ba lang nagagalaw?
walang sustansya. Ito naman, yung mga Kundi mga showmaking flood control kickbacks din ang nagpayaman ng umano sa dalawang negosyante. Lock-in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Macadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Showmaking partners Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa Grabe. 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Macadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong Grabe. 2021. Kabatan. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. 3 rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang 3 proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap na 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Grabe. Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Ano na Kasama ngayon? rin ang Wala kanyang pa rin. pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan naming kunin ang panig ni na So at Macadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts. Okay, so
Tingnan natin ang iba pa. O ito, sa bintahan naman ni Guardiola. Kaya nga pinakamalaking pera na nakuha si Guardiola eh. Nagbebenta pa, namimili, nagbebenta. Pero ang ginagawa nila sa palengke ah. Tingnan, pakinggan natin. Top contractor mula pa noong Administrasyong Arroyo, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Nagpayaman na umano sa posisyon at may malapalasyo na ring mansyon habang unti-unting lumulutang ang kanyang umanong papel sa multi-billion peso flood control scandal. Nakakalkal din ang kanyang koneksyon sa iba pang mga politiko. Sino-sino nga ba ang malapit kay Guardiola? Alamin sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagtataka nga kami at hindi napapadamay ang kanyang pangalan. Kita naman natin, kasama siya sa Big Six. Kasama sa umano'y Big Six si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Hindi niya pinangalanan kung sino ang iba pang kabilang sa Big Six na ito. Pero ito raw ang umano'y mga kadikit ni Guardiola sa Kongreso at itinuturong mga pasimuno ng bentahan ng mga proyekto ng pamahalaan. Nitong nakaraang May 19, 2024, ginanap ang wedding ni Michael Tiauki at anak ni Congressman Guardiola na si Kyla Guardiola sa Florence, Italy. Grabe ah. Invited ang close friends and families ng dalawang pamilya. Eksklusibong nakakuha ng kopya ng invitation ang Billionaire News Channel. Kita rito kung sino ang mga principal sponsor o ang mga gumastos umano sa kasal ng dalawa. Unang-una sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez na una na ring nalink sa hatian ng kickback ng mga public works projects. Sa isang production video, kitang mismong si Romualdez pa ang nagbigay ng speech sa tila reception part ng wedding. Ikalawa rito si Finance Secretary Ralph Recto na matagal nang kilalang longtime friend and ally ni Congressman Guardiola sa Batangas. Kasama rin si Maylene Ko na asawa na ngayon nagtatago at ayaw umanong bumalik sa Pilipinas na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naroon rin si nooy Congressman Anthony Rolando Goles Jr. na tumakbo bilang first nominee ng TikTok party list nitong 2025 elections pero natalo. Kasama niya sana sa party list na ito ang ilang anak at kamag-anak din mismo ni Congressman Guardiola, kabilang na ang bride na si Kyla at si Kim Ann. Nasa listahan din ng principal sponsors ng wedding si AGAP Party List Representative Nicanor Briones na una nang nag-viral matapos mahuling nanonood ng sabong video sa kanyang cellphone habang nagsusona si PBBM. Nandito rin ang sister-in-law ni Congressman Guardiola na si Elaine Guardiola, isang Janice Caroline Rigor na nadiskubre naming nakatira sa Newport Beach, Los Angeles, USA, kung saan itinuturong may 416 million peso mansion ang mga Guardiola, at isang Donna Nicanor na dati nang nakasuhan kasama ni na Guardiola noong 2012 dahil sa isang multi-million peso tax evasion. Spotted din sa mga groomsman si Bernard Faustino D., ang kasalukuyang Philippine Ambassador to Switzerland at pamangkin ni kasalukuyang House Speaker Bogie D. Ginanap ang wedding sa Chiesa di Ognisanti, habang sinundan ito ng reception sa Villa Corsini a Mezzomonte. Ang halaga ng venue umaabot daw sa 30,000 euros o katumbas ng halos 2 milyong piso sa isang araw. Hindi pa kasama ang pagkain, decorations at ibang preparations. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na top contractor na ang mga Guardiola mula pa lang noong panahon ni former President Gloria Arroyo. At tila lalo pang dumami ang kontratang nahawakan ng mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang mga kapamilya mula nang umupo siya sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies, ang Newington, S-Ang at Laurel Development Corporation. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa, ang ani former Mayor Ilagan, ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niyang property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila.
tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, kung ako'y lumalaban sa kanya, 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Ilang beses sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ito na ngayon, nakatulog ang pasensya na. Okay, hanggang dyan lang muna ang ating ang ating balita. Sisigilin naman natin sila. Okay, si Jerome Labajo, good PM Sir Atty. Toto. Nagapista gyud ni mga politiko usa sa mga hinungdan naghirap ang mga Pilipino. Eksakto sa imong gisulti. Hilin Bagyo, Jack Mawatan, no? Jack Mawatan. Gahek o kinanam. Tapos si alanak ko, tiwala kay Karen Davila. Ala nagpauto kay Sara. Ay hindi, mas maganda si Sara. Mas maganda dapat si Sara maging presidente para ipakulong mga ito. Helen Bagyo, Fernie Pinto. Tapos Bergie Piquero, wala tayong mapapala sa mga adiktos. Si Rosalio Beltran, kahit saan kaliwat kanan nakawan sa kaban ng bayan. Ana Indo, ang mga Pilipino naman ay nadadala sa ayuda. Andrea Gueco, mayap pagat panapon. Tapos si watching from Singapore, Ana Indo, nakakahiya ang mga leader ng ating bansa ng papagamit sa mga magnanakaw na president, makaganti lang kay Duterte. Nakakalimutan ang kanang tungkulin ng bayan. Yasmin, Doc speaking at of Cabral, naalala ko naman ang foil sa bangin. Naku, wala, buhay yun. Arman Villegas, manipulation yan, all fake trials. Tapos washing well. Lacson, lumabas tunay na anyo, corrupt din pala. Isang kasi protector na magnanakaw. Si Japit Lincalio, si Marquez, Doktor, di pa ba nakasuhan si Ralph Ricto? Naku, dapat kinakasuhan na yan sa PhilHealth. Reactor, Batang Mindanao. Hay, ingat po kayo, attorney, baka mapersilapid kayo. Alam mo naman ng admin, SG, Sindikatong Gobyerno. Tapos Argo, Gardiola, Protektado, Marinita, Janet Catalunya Kausing, kapatid ko. Shout out sa mga taga-Coronadal. Shout out kay Mayor Bing Pabe. Mayor Bing! Nabalitaan ko na naman na may tinira ka na naman ng kurap ng mga nagkikitering, Okay, si Wishing Well, ang mga Rimulya at congressmen, parehong kurap. Ruel Domingo, alam mo si Rimulya, kinasuhan kunwari si Bong Revilla. Pero lalabas at pagkakita ma-absolto rin yun. Ginawa ang mga kaso na walang kwenta. So, Ruel Domingo from San Diego. Tapos si Galaxy, pinagtatakpan ni Rimulya mga amo niya. JJJ, palabas na naman yung kibunjing sa media. Parang yung impeachment lang ni BBM. Galaxy, magandang hapon po Toto. Tartaro. Debat Trimax. Tapos sino pa? Eladio Junior Socorro. Tamsak. Dennis Kausing. Argo. Hello host. Eladio Socorro. Tapos sino pa? Si Randy. Selin Bagyo. Okay. Agyabanak, mga kababayan. Sana darating ang panahon na wala na magsasabi, ay Ilocano ako. Dapat sabihin, Pilipino ako. Wala na darating panahon na wala na magsabi, Ilonggo ako. Dapat Pilipino. Darating panahon, Tagalog ako. Dapat tawagin Pilipino. Wala darating panahon, maupay nga kulop. Mga waray-waray. Waray ako. Dapat gawin mo, Pilipino ako. So, mga taga-Bujol, kung saan ang aking asawa ay taga-riyan, dadyon ka mo sa Bujol. Darating ang araw, sabihin mo, hindi ako Buholano, ako Pilipino. Yung mga taga-Negros Oriental, dili ko Cebuano, ako Pilipino. Taga-Siquijor, ganun din. Taga-Surigao, taga-Barm, di sakan Maranao, sakan Pilipino.
Ganon din sasabihin ng ng mga Maguindanao, Sakan Pilipino. Si mga Tausog, ganon din Saki Pilipino. O mga Blaan, lahat-lahat po mga Chabacano. Yo no soy Pilipino. Yo no soy Sambongueño. Yo soy Pilipino. Yan. Yo no soy marinero. Soy kapitan, soy kapitan, soy kapitan. Bamba la bamba. Aririririr. Bamba la bamba. Kailangan ririban kita, Boying Rimulya, saan ang iyong pangako? Baka sabihin mo kayo sa amin, pinangakuan ko na nga kayo, gusto nyo, tutuparin ko pa. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap o ginhawa nitong ating kabanang bayan. Ay, kanta-kanta na lang tayo para hindi tayo, Totong Juni, good Pimadol, tuod nga si Bangag may sakit. Oh, yan hanggang ngayon hindi pa siya nagpakita eh. Bakit watching from Antique, duro krako Mayad nga hapon kaninyo sa mga karaya diyan rugto sa Kalinog, sa Lambunaw. Putang ng Rimulyan, protector ng kawatan. Oh, hanggang diyan lang tayo. Jerome Labaho. Uy, Labaho. Sa ilalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan. Ayan, si J.K. Labajo. Randy, ayan. Si Perny Pinto, Senior. Maraming salamat po. Balik lang kayo. Paki-like po para makabalik kayo. Pag may live ako, babalik kayo.